Paps. Today is Saturday. Starting point natin Cavite sa bahay. Time check 9 o'clock in the morning. May nakuha na akong booking mga paps. Alam, medyo malayo-layo nga lang to. So may Alabang pa. Papuntang Marikina. Okay naman yung rate. Wala Sabado Sobrang pagod ko kahapon. Pagtabi ko sa bunso ko kagabi, wala na. Log 2 na. Kahit paano, naka 8 hours naman ako ng tulog. So ayos na rin. Mag-charge tayo ngayong araw. Laban ako ngayon nito hanggang gabi. Kasi bali next week kasi hanggang Tuesday lang tayo makakabiyahe dahil si Mrs. magba-birthday tapos wedding anniversary din namin. Sabay kasi yung yung birthday niya tsaka wedding date namin. Yung nung kinasal kami 2021 ba yun? O 2021. Pandemic pa nun. Medyo kumita ng konti. Saka para may peace of mind na si Mrs. niyaya ko na magpakasal. Kaya yun. Pero bago kami kinasal, naging kami ng almost 5 years. Tapos hanggang sa nagkaanak kami. Yun. So anyway guys, sana pagpalain tayo ngayong araw na to. Lord, kayo pumbala Lord. Sana po ampunan nyo ako ng maayos na grasya araw-araw. Sige guys, later. Dito na tayo sa mga paps, Paranaque. Hindi ko masisi lahat yung mga ayaw tumanggap ng booking dito. Kasi dito sa BF daming chichibureche. May kanya-kanyang kwan dito. Iba-iba subdivision dito. Kanya-kanya gate.
Sipin mo, tatawid ka na nga lang ng Alabang Sapote Road, iikot ka pa. Hahanapin mo pa sa loob yung buwan. Kaya karamihan ng delivery ayaw tumanggap dito ng buwan eh. Drop off tsaka pick up eh. Saan na yung Aguirre? Ito. Sabi, turn right with caution. Wala namang sinabing no right turn on red. Right to Aguirre. Turn right to Tirona. Hassle itong mga ganitong klaseng mga paps location. Ito na naman yung kon ko eh. Black comment ko, langaw. Sige nga paps, maya balitaan tayo. Ginagaya nila. Kaya buti na lang sa akin, yung anak ko, yung panganay ko, kontento na nasa loob lang ng bahay. Masaya na yan pag nasa school, nami-meet yung mga kaklase niya. Yun, pag galing sa school, uwi sa bahay, pahinga konti, kain, maya-maya darating yung tutor. Wala eh, walang kaming mga magulang, kailangan kumayod eh. Kaya, alam niyo yan, para din kami nasa abroad. Alam niyo yung sakripisyo. Makakasama mo lang anak mo every weekend. Tapos pagdating ng Lunes, takas na naman. Kailangan tumakas kasi yung bunso namin, pag nawala kami sa paningin, mag-i-hysterical na, mag-iiyak na. Marunong na eh. Minsan nga Linggo pa lang ng gabi, maalis na kami pagtulog ng mga bata eh. Yun ang mga sakripisyo ng mga magulang ngayon. Para sa mga anak. Sakripisyo ng mga responsableng magulang ha. Kasi may iba dyan, anak ng anak, hindi naman pala kaya ang obligasyon, tatalikuran na lang ng ganun-ganun na lang.
Ay, ugot. Hindi. Marami kasi akong nakikita eh. Yung iba, sinasadya nila magparami ng anak, tapos ginagawa nila, pinapamanlimos nila sa, ano yun, sa kalsada. Pala, nag service road ako ngayon mga guys, para naman makatipid naman yung negosyante na customer natin, kasi mahal-mahal nang ang binabayad nila sa atin. Actually hindi naman kamahalan eh, kasi wala naman na silang, yun nga, tulad nga nasabi ko, wala na silang pinapasahuran na driver, wala na silang mini-maintain na mga delivery service. Kahit paano, sa simpleng paraan, diba, malaking bagay din sa kanila to, na bawas sa kanila yung gasto sa toll gate. Maluwag naman kasi weekend eh, pero pag weekdays to, nako, service road pa rin ako, kasi mas traffic nga, expressway nga. Approaching na tayo dito sa natin, first drop off location, Alabang Town Center, 5 kilometers. Mamaya pagdating ko dun mamaya sa palengke ng Alabang, tatawagan ko na yung staff. Yung mga paps, later. Maganda pa kaya ang mundo pag panahon na sila naman ang magpapamilya? Ano kaya itsura ng mundo naman? Pagdating ng panahon na yan, swerte natin, nandyan pa tayo para sa mga apo natin. Ng biyahe ko ngayon, paluwas ako kanina, wala pang traffic. Ngayon yung nakuha kong booking malapit na sa bahay, kasi Cavite area na lang. Kahit ako yung dinanaw ko kanina, sus, Ginoo, pasyal pa more. Pasyal pa more. Yan ang mga paps eh. Isa sa mga kinakatuwa sa atin ng mga negosyante, isa sa mga sinasamantala sa atin ng mga negosyante, yung pagiging ugaling maluho ng Pilipino. Ganyan sa damit, gusto bago lagi suot, branded, kaskas credit card, kaskas dito, kaskas doon. Mga paps, mga damit ko simple lang. Kung meron man akong branded, binili ko ng sale. Tsaka
Hindi ako nagdadamit ng mga kuan, yung nga ba yun, yung may buhaya dito. Tangin ng polo shirt na yan, 7,000. Ano yan, pag nadumihan, tataktak mo lang, tanggal yung dumi. Buisit. Hindi mo mapapadamit yan. Yung iba dyan, sa pilitang bumibili ng ganyan, makapagdamit ng ganyan para nga rin tingin sa tao sa kanila may paldo. Oo, putangin na, hindi ko kayang panindigan, ayaw ko. Okay na ako sa kuan, mga low end na gamit. Low end lang mga damit ko mga gamit ko low end lang lahat. Balenciaga, LV, tangina. Maintindihan ba't ang mamahal ng mga lintik na mga gamit na yan, no? Naalala ko pa dati, may na-snatchan yung bag niya, LV. Iyak ng iyak yung babae. Di bali na daw makuha lahat ng laman, soli lang yung bag. Ay nako. Ano bang kung dyan? Anong may hita natin dyan? Statement. Lifestyle. Ay nako. Kagaguhan yan. Ang hirap kasi yung iba, kaya di mo rin masisi bakit pinipilit na magdamit ng ganyan. Kasi naghahangad ng respeto. Kasi karamihan kasi sa Pinoy kasi putang ina, mapagmatay. A few meters away na lang tayo sa ating second drop off, mga paps, dito sa District Imus. Tinawagan ko na rin yung staff. Si Utol di pa sumasagot. Guys, yan ang mga matitinong driver.
Chika, chika. May dalawa pa akong paghahatiran. Alam mo nang may parating na delivery. Dito ba RDO? RDO po ng district or metro? District. Ito po. Sa Picture City. Sandali lang to, maliliit lang. Ito empleyado na to. Ay nako. Wala mga paps ha. Okay lang. 30 lang naman. Re-reimburse kay customer yan. Hindi naman dapat kabuti ng gano'n. Hindi lang ako dumaan kay utol para bumili pagkain. First muna tirahin natin mga babs para di mabigla yung tiyan natin. Saka habang malutong yung price. Fries. Hindi, Pinoy tayo eh. Price. Ano ngayon? Mga inching nga, fry rice eh. Time check, 3:45. 5 na ako makatapos ito mga paps ha. Baka naman pumapasok dito na booking. Itong biyahe ko ngayon, tipid sa gas. Walang traffic eh. Sipin mo, nakarating na ako ng Marikina. Bumalik ulit. Yung full tank ko di pa gumagalaw. Mamaya bubulagay na lang ako, 1/4 yung mawala dyan. There's a 6-minute slowdown caused by construction in 2 kilometers. Ay, You are nako. still on the fastest route. Mga gumagawa ng kalsada dito sa Aguinaldo. Ang tagal matapos. Tinutino naman kasi ng kalsada, ba't kailangan ayusin? Mga modus nyo talaga, tragis. Halata talaga kayo eh. Ganda-ganda ng kalsada eh. Ganda-ganda ng unang kalsada, asfalto. Pinalitan nyo ng konkreto. Pangit-pangit kaya ng konkreto. Sobrang init. Pangit pa sa gulong. Makaldag pa. Natural, paano hindi makaldag? Hindi naman pwedeng daanan ng pison yung semento pagkatapos yung buhos eh. Matulonggis kayo eh. Ito sa asfalto, pwedeng daanan ng pison. Tapos pag smooth na smooth yung surface. Surface ah. Yung maririnig ingay ng gulong mo. Kung meron man, konti lang dito, semento, tak tak tak.
Tsaka mas mabilis pag spalto ang ginamit nyo. Yung diskarte nyo kasi sa konkreto, putya, sinaunang konkreto pa gamit nyo sinaunang semento pa, tagal ng curing period kalahating taon. Ang ina nyo. Kailan kaya magkaroon ng matinong namumuno sa DPWH? Pinatungan nyo na lang sana yung spalto. Dati naman ng spalto to, o di sana pinatungan nyo na lang ng spalto ulit, tapos na sana. Bahala kayo, pero wisyo kayo Tapos mga buhos nyo putol-putol. Ay naku. Sige mga paps, later. Pero hindi sa presyo ang usapan dito. Ang usapan dito yung quality ng pagkain. Kaya Dunkin Donut, pag kinain mo isang piraso, makakaramdam ka kahit paano, mararamdaman mo sa tiyan yun. Jayco, yako, parang dito lang Kung gusto mo maramdaman si Jayco, bahawin mo. Bahawin mo yung Jayco para medyo maramdaman mo yung pagnguya mo sa kanya. Call lang tayo Huwag kayo magagalit. Kung sino mo kayo nababanggit ko, huwag kayo magagalit. Reality yan Ang gawin nyo sana, si Jayco, si Starbucks, kung sino-sino pa, pag take out, dapat mas lesser yung price. Pag dine in, dapat, alam nyo yun, siyempre, gagamit ng amenities nyo yung customer. Tatambay dyan. Tapos nang kumain lahat-lahat, di pa rin umaalis. Kwentuhan pa. Diba? Ganun dapat. Tsaka dapat, maglagay kayo patakaran. Wala naman sa batas yan Lagay kayo ng patakaran na may time limit yung pagkain ng dine-in. Depende sa dami ng kakainin niya. At saka depende sa dami nila kung ilan silang kakain. Ganun. Magalit na lang kung magalit kasi hindi nyo talaga mialis. Ay, putya. Ako, sa tagal-tagal kong nagtatrabaho, sa dinami ng trabaho dinadaanan ko, hindi ako naniniwala dyan na customer is always right. Kasi yung katagaan na yan, yung patakaran na yan, maraming umaabuso dyan. Pabor lang yan. Alam nyo kung kanino? Doon sa negosyante. Hindi yan pabor sa empleyado. Customer is always right. Kung sa'yo na, minumura na yung empleyado right pa rin yun. Sapakin ko yung customer na ganyan sipain ko pa. Magkasuhan na kami kung magkasuhan.
haba-haba ng kalsada na to, pagka lapad-lapad, ang layo ng tawiran na tulay na pang tao. Kaya pag alanganin ng baba mo, ako po, kusinahan mo. Wala, layo ko sa'yo. Mahaling Tagaytay. Layo mo rin sa'yo. 16 kilometers. Ay, sorry Paps. Bagal ka eh. Oh, tipang bumangga yung isa. Sige mga Paps, pauwi na ako ngayon. Hanggang sa muli. Thank you Lord sa safe na biyahe at magandang biyahe. Thank you. Babush. Bago ko nga pala makalimutan mga Paps, huwag natin makalimutan ang mga mamsis natin, mga wifeys natin, mga mudra natin. Para po sa lahat ng nanay, ano man ang estado nyo sa buhay, Happy Mother's Day po. Sana dadami pa ang mga nanay na tulad ninyo. Pero hindi ko na, hindi para magpadami ng anak ha. Oh, mahal-mahal ng gatas pa naman ngayon. Happy Mother's Day. Babush.